banal na kasulatan, sinasabi na sa katapusan ng panahon magkakaroon ng mahalagang papel ang Iran laban sa Israel. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng Iran ayon sa Biblia? Ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay may mahabang kasaysayan. Noon pa man hindi na maganda ang samahan ng Iran at Israel. Ito ay may malalim na ugat dahil sa pag-aagawan sa lupa, pagkakaiba ng paniniwala at relihiyon, politika at iba't iba pang dahilan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nagkakasundo. Ngayon sinasabi ng Biblia, ang Iran ay may papel na gagampanan sa huling panahon. Kung titingnan sa kasulatan, hindi tayo dapat magulat sa labanan sa pagitan ng Iran at Israel. Ang Iran na dating kilala bilang Persia ay itinuturing ni Propeta Ezekiel bilang kaaway ng Israel at kasama sa labanan ng Gog at Magog. Ang Iran sa huling panahon ay makikipagtulungan sa iba pang mga bansa. Gagawin nila ang kanilang pagtatangka upang mapabagsak ang Israel. Ito nga ang sinasabi sa Ezekiel 38 verse 1 to 5. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him, and say, Thus says the Lord God, See, I am against you, O Gog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and I will turn you around, and put hooks into your jaws, and I will bring you out with all your army, horses and horsemen, all of them clothed in all sorts of armor, a great horde with large shields and small shields, all of them handling swords, together with Persia, Ethiopia, and Libya, all of them with shield and helmet. Ayon sa binasa natin, ito ay digmaan na mangyayari sa susunod na panahon. Hindi lamang ito basta simpleng labanan, kundi isang makapangyarihang kaganapan ng pagsasama-sama ng mga malalakas na bansa laban sa Israel. Ang mga bansang sasalakay sa Israel ay ang Iran o tinatawag na Persia sa Biblia. Kasama ng iba pang mga bansa tulad ng Turkey, Russia, Libya at Ethiopia. Ayon sa mga Bible scholar, marami ang naniniwala na ang pag-atake sa Israel ay mangyayari sa simula ng kapigatian sa panahon na mahina ang kanilang depensa laban sa mga kaaway. Iyon ay sa panahon na tahimik na namumuhay ang Israel. Ngunit wala itong tiyak na oras kung kailan ito magaganap. Naniniwala ang Iran, Russia at ng iba pang mga bansa na madali nilang masasakop at mapapabagsak ang Israel sa panahong iyon. Ngunit ang Diyos ay may plano. Sa pagtatanggol ng Diyos sa kanyang bayan, ipapakita niya sa mundo ang kanyang kapangyarihan. Ipapakita niya ang kanyang banal na pangalan sa bayang Israel. Hindi niya hahayaang lapastanganin ang kanyang pangalan at malalaman ng mga bansa na siya ang Panginoon, ang banal sa Israel. Sa Ezekiel 38 verse 18 to 22. And it will come about at that time, when Gog comes against the land of Israel, says the Lord God, that my fury will come up into my face. For I have spoken in my jealousy and in the fire of my wrath. Surely on that day there will be a great shaking in the land of Israel, so that the fish of the sea, and the birds of the sky, and the beasts of the field, and all creeping things that creep on the earth, and all the men who are on the surface of the earth, will tremble at my presence, and the mountains will be thrown down, and the cliffs will fall, and every wall will fall to the ground. And I will call for a sword against him throughout all my mountains, says the Lord God. Every man's sword will be against his brother, and I will execute judgment against him with the plague and with blood. And I will pour down a flooding rain on him and on his troops and on the many people who are with him, a flooding rain and great hailstones, fire and sulfur. Ganito katindi ang parusa ng Diyos sa kanyang mga kaaway at ito ang kanilang magiging kapalaran. Kapatid, sa kasalukuyan, nakikita natin ang salungatan ng Israel at Iran. Marami ang naaapektuhan at nasasaktan, ngunit tulad ng sinasabi sa Biblia, ang lahat ng ito ay nakapropesiya at kailangang mangyari. Bilang mga Kristiyano, alam nating may pag-asa kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Lucas chapter 21 verse 28. And when these things begin to take place, then look up and raise your heads, for your redemption is drawing near. Ngayon, ang tanging magagawa natin ay manalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan at patuloy na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa marami pang tao. Siguraduhin natin na handa tayong makilala ang Panginoon at manatiling gising sa espiritual dahil maaari siyang bumalik anumang oras. Maaaring hindi natin ang alam ang eksaktong oras kung kailan ito magaganap, ngunit ang mga digmaang ito ay pasimula pa lamang para sa mas matitindi pang mangyayari sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng ito, alam natin na may plano ang Diyos na protektahan at tubusin ang kanyang mga pinili. Patuloy ang proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan kahit patuloy ang kaguluhan. Darating ang panahon na tatakpan ng paghuhukom ng Diyos ang buong mundo, pero may mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Magalak tayo sa pangako ng Diyos tungkol sa tagumpay ng Panginoong Hesus. Siya pa rin ang magtatagumpay at ang kanyang bayan.
Kapatid, ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay tinatanggap sa kaharian ng Diyos. Ang hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos ay hindi rin tatanggapin. Ito ay hindi relihiyon, ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, ngunit ito ay libreng biyaya na inaalok sa sinumang maniniwala at mananampalataya. Sa kabila ng matitinding paghihirap sa mundong ito, magtiwala sa Kanya ngayon habang tumatawag pa ang awa. Darating ang araw na marami ang maniniwala pero hindi maliligtas. Sabi nga sa Mateo 7 verse 21, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Sana ay meron kayong natutunan. God bless.